Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbin natin, Lacson resign na. Nako. And mga kababayan, nagtatanong po nasyak lahat sa Senado. Senator Marcoleta may malaking pasabog. And mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga. Simulan na po natin to. So ito mga kababayan, no? Sabi po dito sa Pinas Balita TV. Eto na sa wakas, Lacson di kinaya ang presyora. Binigla ang Senado. BBM at Tambi wala nang takas. Ayan mga kababayan, panoorin po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang kung duwag ka at hindi mo kayang mapanagot ang taong sangkot sa malawakang korupsyon na nangyari ngayon sa kasalukuyang administrasyon ay mag-resign ka na lang. Ibalik mo kay Senator Dante Marcoleta ang chairmanship ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito ring ipanawagan ng marami sa ating mga kababayan matapos ngang magsawa ng sabay ng Pilipino sa paikot-ikot na investigasyong ginagawa ng kasalukuyang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na walang iba kundi si Ping Lacson. Banat pa nila ay matatapos na lang ang taong 2025 pero ang kanya ginagawang investigasyon ay parang hindi na matatapos. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, okay na sana nung nag-resign ka sa chairmanship mo, bakit bumalik ka pa? Wala naman nangyari sa iyong pag-iimbestiga. Ito rin yung sitwasyon na marami sa ating mga kababayan matapos ng pumutok ang balitang hanggang ngayon ay wala pa rin napapanagot ang Senate Blue Ribbon Committee sa kanilang ginagawang investigasyon patungkol sa malawakang korupsyon na nangyayari ngayon sa kasalukuyang administrasyon, lalong-lalo na sa very controversial issue ng flood control scandal. Dahil nga dito hindi maiiwasan na marami sa ating mga kababayan na maikumpara ang mga ginagawa nila ngayon sa kasalukuyang Senate Blue Ribbon Committee Chairman na si Ping Lacson sa dating Chairman na si Senator Dante Marcoleta. Pagkukumpara pa nila ay ilang linggo pa lamang ang nakalipas nang simula ni Senator Dante Marcoleta ang investigasyon sa malawakang flood control scandal ay marami na siyang napakandang kontraktor at marami nang napangalanan na mga mastermind at sangkot sa nasabing pagnanakaw sa kabanang bayan. Hindi lamang natuloy dahil napalitan siya ni Ping Lacson sa pagka-chairman dito sa Senate Blue Ribbon Committee. Pero ang investigasyon na ginagawa ngayon ni Ping Lacson ay magtatapos na lang ang taong 2025 pero miski isang sangkot ay wala pa rin napapanagot. Correct, no? Kaya naman panawagan ng marami sa ating mga kababayan ay mag-resign na lang itong sa kanyang posisyon at ibigay na lang ito sa taong talagang may kakayahang mapanagot at ang mga taong sangkot sa malawakang korupsyon na nangyayari ngayon sa kasalukuyang administrasyon. At yun ay walang iba kundi si Senator Dante Marcoleta. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani agad ang samot-saring komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, mabuti si Ping Lacson igagalang ko uli dahil nag-resign siya and being the dog of Bongbong Marcos admin. Kapag tuwid na tao ka, di ka tinuturing na kaalyado ni Bongbong Marcos. Sa mabuti na iyong kumalas ka ba, Senping, sa pagtatanggol sa sindikato ng gobyernong Agba. Subalit, Senping, alisin mo na ang Resolution 10 model. Iyan ang ugat na nabubuhuyo ng taong gobyerno upang mangulimbat dahil hindi kailangan ng proper liquidation. Imagine, mangungulimbat ka ng bilyong piso tapos liquidation by certification lang. Bakit ba ginawa na mo yung resolution na yan? Nakikinabang ka rin dyan, abolish Resolution 10 immediately as a lawmaker of the Republic. Mag-ingat kayo sa protector na kurakutong baliling kasi palipat-lipat na sila ngayon dahil bulabog ng national budget. Bantayan ninyong maigi ang budget ng calendar year 2026 dahil baka ikarga na naman yan
sa impapawid ni Congressman Martin Romualdez at ikarga na naman yan sa impapawid ni Congressman Zaldico, okay? Dapat ipahayag ni Boldog Claire Caso sabay kayo mag-resign ng Pangulo sa budget ng staff election. Ang daming pondo ng flood control para gamitin ng COMELEC at doon pa rin ang alokasyon para sa PI ni Martin. Ano problema sa budget? Kamote talagang Boldog ng palasyo. Ganito siguro yan ang opinion lang ho. Siguro habang pinoproseso ang gagawing ombudsman si Remulla, scripted nililibang nila Lacson at Bigote ang Senado. Style ho nila yan katulad na nangyayari sa pinagkaisahan nila si Senator Marcoleta. Hindi ba nagulat na lang ho sila Amy Marcos tapos napalabutuhan na? Kayo ngayon nagpupwesto na si Remulla sa ombudsman kay Pink tapos na trabaho niya. Bali yan lang ho yung kayang script kaya pwede na siyang magpahinga kasi okay na. Kaya mission accomplished na sila. Ang galing-galing ho, di ba? Lacson, nasabwat ka rin ng mga cover-up ng ginagawa ninyo. Ayaw nyo kasing makasuhan ang mga korap, pati pamilya ninyong korap ay pinoprotektahan ninyo. May conflict of interest kasi kayo, kaya marami sa inyong low bender or protector ng korap na convict ng non-corrupt. My God, punish yung corrupted defender of the corrupt. Wala kayong mga konsensya at takot sa Panginoon. Attorney Boyeng Remulla, abogado kuno pero walang alam sa batas dahil sa ginawa niyo kay President Aray ko Dating po. Digong. Tapos ang daming kasong naiwan, pera ng taong bayan ang ginagastos para sa sarili nila. Kawawa talaga mga may hirap, kagising kayong mga AFP at kapulisan, nagpapadaig kayo sa isang bangag. Pinagtatawanan tayo ng bang bansa, kayo nang nakakahiya AFP at kapulisan. End quote. Natin Sen mga kababayan, no, base po sa mga komento, no, ng ating mga kababayan, no, dito po sa video ito, talagang galit na galit po sila, no. Pagdating po dito kay Senator Ping Lacson, no. Ito pakinggan po natin si General Macanas, no, ng The General's Viewpoint. ng reaction, opinion, itong post ng ABS-CBN News. Pahayag ito ni Senator Amy tungkol sa mangyayari sa Blue Ribbon Committee hearing bukas. Itutuloy na naman ni Senator Lacson ang laban bawi, chairman siya ulit. Yan, itutuloy niya na ang Blue Ribbon Committee hearing. Inimbitahan nila si dating Speaker Martin Romualdez at pati ito si Saldico. Tanong, mag-appear ba sila? Ito, mukhang madididma, mukhang mapurnada, mapahiya si Senator Lacson. Ito, pahayag ni Senator Amy. Senator Marcos claims former Speaker Martin Romualdez was supposed to be the VIP witness but back off and will skip the hearing. Gaano kaya katot Ako naman mga kabayan, nakala ko kasi no si Saldico po ang surprise witness ni Ping Lacson, no. Kasi hindi umaten si Romualdez tapos bigla ring hindi pinahintulutan si Saldico. Tapos nabalitaan natin kay Saldico na hindi po siya pinayagan, no, na mag-attend kasi hindi nagustuhan ni Chairman Lacson, no, yung kanyang mga sasabihin. Ako po totoo itong sinasabi ni Senator Marcos na hindi mag-a-attend yan si Romualdez. Malala ko nung yung bago ma-appoint si Boyeng Remulla as ombudsman, I think 3 days ago, siniwalat na ni Senator Amy na Malacanang will appoint Remulla as ombudsman. Totoo nga. So, marami pa siyang mga ibang sinasabi na nagkatotoo. Kaya ako, as far as credibility is concerned, kung nagpopo si Senator Amy tungkol sa politika, pinapaniwalaan ko. And ina-analyze ko, mag-a-attend ba si Romualdez? Okay. Una, sa ICI hearing, nag-attend siya. Bakit? Hindi naman live stream. So, tama. Di natin alam anong nangyari doon. Tinago nila eh. So, hindi siya, safety siya doon. But, pagdating dito, Ito nga mga kababayan, no, ito nga po yung
comparison, i-compare lang natin sandali mga kabayan. Kasi nung panahon po, nang iniimbestigahan nila si Vice President Sara Duterte, hindi lang umattend si Vice President Sara Duterte, napakarami po ng nag-iingay, napakarami po. 125 million pong confidential fund yun mga kabayan. Samantala dito ang pinag-uusapan, billions of pesos. Hindi umattend si Romualdez, hindi pina-attend si Saldico. Wala tayong narinig, no? Na reklamo mula sa Pinklawan, Dilawan, or ano pa mang kulay ng politika. Wala tayong naririnig. Mga DDS supporters lang ang maingay. Di ba? Tayo lang ang nag-iingay mga kababayan. No? Na maghihinala ka na talagang scripted siguro. Baka scripted siguro itong ginagawa nila kasi walang ingay eh. No? Napakatahimik, no? Makabasag pinggan ang katahimikan ng mga senador, ng mga tongrista, no? Patungkol po dito sa hindi pag-attend ni Romualdez, hindi pag-attend ni Saldico. Wala tayong narinig mga kababayan, hindi ba? So, sa Blue Ribbon Committee hearing, delikado siya kasi naka-livestream at hindi lahat ng senador ay kakampi niya. Pag birahan siya ni Marcoleta, birahan siya ni Bato, birahan siya ni Cayetano, tanungin siya ni Amy, magkapuliki, Bisaya pa yan, maboboking siya dyan. Kaya ako, analysis or opinion ko lang ito, hindi talaga mag-a-attend si dating Speaker Martin Romualdez sa Blue Ribbon dahil nasa hindi mo masabing neutral ground, hostile ground yan. Siguradong puputaktihin siya ng mga katakot-takot na tanong ng mga minority senators. Majority, wag na natin asahan. Kanya-kanya lang tayong opinion Opinion lang ito. Perception lang. Wala akong... Kasi marami ang nagsasabi na itong si Senator Soto prinoprotektahan niya si Romualdez. Mayroong reporter na nagtanong sa kanya Kalimutan ko na si Pinky Webb ba, si Corina Sanchez. Tinanong sa speculation na prinoprotektahan mo si Romualdez. Ang sagot naman ni Senator Soto, no, not in my character. I will never protect anyone. Kaya lang, ang speculation, again, opinion ito ng taong bayan is prinoprotektahan niya si Romualdez. So kung prinoprotektahan niya si Romualdez, it follows na itong si Lacson, ganon din dahil magkakampi ang mga yan Ang dapat talaga dyan mga kababayan i-kick out na itong dalawa, no? Si Tuta Soto at si Pinky Lacson, di ba? Dapat i-kick out na po yan dyan. Para magkaroon naman ng hustisya ang Senado. Well, anyway mga kababayan, ito, pakinggan po natin itong si Senator Rodante Marcoleta mga kababayan, no? Nagsalita po patungkol, ito pakinggan po natin to Senator Marcoleta, may malaking matinding pasabog. Senado, babaliktad na. Pinky, Tuta, maliligwak na. Ito pakinggan po natin ito mga kababayan at bigyan natin ng reaksyon. Nitong nakaraang November 7, ito ipapakita natin. Nagulat din po ako doon sa kwento kasi noong una hindi ko masyadong na tawag dito na pakinggan. Pero nung inulit ko, sabi ko, so nakikipagkuntsabahan na ngayon ang korte? Ganun ba ibig mong sabihin? Senator Marcoleta, pakingge. Na mapagsino kung sino talagang mastermind. Lahat ay gagawin para lahat kahit sino ang gagawa ng paraan, nalilitaw, ganyan ang gagawin namin sa inyo. Sa bagay. So madi-discourage lahat ang mga tao nalilitaw sapagkat ganun ang kanilang gagawin. Lahat ng pwedeng So, ilabas. masasabi ba natin na ang mga taong ito interesado na malaman ang totoo? Ang pinagmulan ng lahat. Pinag-uusapan ni Dos si Gutesa kasi ang nangyari daw kay Gutesa para bagang siya na yung nagsumbong na, oy may magnanakaw doon, sinumbong daw doon sa pulis. Tapos sabi naman ng pulis, pakita nga ng ID mo. Instead na hinabol yung magnanakaw, tinanong nung nagsumbong, pakita nga ID mo, saan ka galing? Ano ginagawa mo dyan? Ba't ka nandyan?
Yun daw eh, parang Ang lahat ngayon. ng ito, sino ang may kasalanan nito, sino ang promotor nito, sino ang author ng lahat ng ito, interesado ba sila? Mukhang ang interest nila, Sen, ay Makaligtas sila. pigilan magsalita. Makaligtas sila. Aha. Ngayon nga, ay nililin lang nila yung mamamayan, ibinabaling sa iba't ibang mga pamamaraan, di ba? Dinadaya, para lamang mapagtakpan ang kanilang mga gagawan. Marami pa eh. Kaya hindi na rin ho nagtataka ang mga babae natin na Pati nga ako, hindi ba? siyempre kayo mismo, Pati kayo ang ako, nagsusulong ito. akalain mo doon sa resolution ng judge eh. Pati raw yung nag-present ngayon. Saka nakakita judge ito ng Maynila. Ay maring Yung judge ng Maynila daw ito na inaakusahan para bagang sinasabihan ni Marcoleta na pati daw siya. Kasi doon tungkol dito sa notaryo eh. Saan ka? damay. Pati kayong gumamit nung peke na notaryadong dokumento. Ay may pananagutan dyan. Sipin mo. Parang akala mo, hiniling nung abogada na gano'n ang gawin ng judge, kinakailangan panghimasukan. Judge, pwede bang advisean mo ako sa magitan ng iyong bihasang pananaw tungkol sa batas na pati ba yung gumamit na nga ito, may kinalaman. Akala mo merong ganong issue. Alam mo, yung paggagawa ng isang order, depende lang kung ano yung hinihingi ng issue. Ang issue lang, yan bang pirma na yan ay totoo, hindi na kanya. Yun lang. So napatunayan na hindi nga. Dahil nga hindi nga siyang pumipirma talaga eh. Aha. Meron siyang tagapirma. Kagaya ng nangyayarang common practice ngayon. Hindi ang abogadong nandun, maglalagay siya ng sekretarya, isang staff na tagapirma. Sapagkat ito ay naging industry na ito eh. Common practice. Common practice. Kumikita sila rito eh. 150, 200, hanggang 1,000, depende sa nature ng dokumento. So pati ako ngayon titirahin. Aha. Alam mo kung bakit? May kinasangkapan siguro dyan. Nako po, ito na. Pakinggan ito O di sabi ko, subukan mo. Para magkaalaman tayo. Kasi parang hindi na-touch yung issue. Kasi ang ginawa nila, kinumpare yung Worth it talagang boto natin dito kay Mark. pirma nung abogado dun sa nakapirma sa notaryo. So hindi nga magkatugma dahil hindi nga naman siyang pumipirma eh. Ang hindi Kinalimutan niya. Ayan, oo. Kinalimutan niya na pumunta ako sa kanya. Ayan, bakit nga ba? Anong hinihiling niyo ba doon? Ako, ang pagpunta ko rito sa iyo, Judge, ay hindi ako interesado sa pirma. Sapagkat alam na alam ko, hindi siya nakapirma dyan, but somebody else signed for her. Yan naman po ang kalakaran. Alam niyo po ninyo yan eh. Ang gusto ko lang po, bigyan ninyo ako ng sample Aha. na ninotoryado niyang mga dokumento para sa ganun, maikumpara ko. Yun lang po yung pinunta ko rito. Kasi kapag nakakita ako ng dokumento na pareho din, ng pagkakano, kung ano yung notarial details nito, pati yung lugar, Aha. lalong-lalo na yung pirma, Pirma, oo. kung sino man yung pumipirma na yun, eh, sapat na po sa akin yun eh. Aha. Halimbawa, binigyan niyo ako ng 10 Pag hinihingi lang niya, yung mga almost same date o yung malapit sa date na yon na kung saan nagpapirma si Gutesa o nagpanotaryo si Gutesa, hinihingi niya doon sa korte na pahingi din yan. Kasi remember, nalaman ng korte na hindi daw yung notaryo, yung lawyer ang pumirma noon, hindi pirma ng lawyer. So therefore, kinumpare niya doon sa mga ibang pinirisinta sa kanya. Yun yung hinihingi ngayon ni Marcoleta. Di ba? Sample. O Jazz, nakita nyo naman, halos pareho. Again. Sa akin na-establish na, hindi nga pirma, pero somebody is signing for her. Malinaw ito eh. Aha. Sabi niya, hindi po sa Supreme Court po kayo. Hihingi. O di, okay lang. Total naman, iniimbestiga, baka ako ganun ang gagawin. Sabi ko, pinakiusap ko na ikumpara. Alam mo ginawa? Nag-stick siya doon lamang sa pirma. Sinabi ko nang hindi ako interesado sa pirma. Ito, lumitaw ngayon, na natapos niya na raw ang investigasyon. Sumulat na ako, sabi ko, bigyan mo kami ng kopya. Sabi niya, hindi kita pwedeng bigyan ng kopya because you are not a party to the case. So hindi po kayo kasi ang humihingi. Okay, so hindi raw ako party sa case. Nakalimutan niya, tinador ako ng Republika ng Pilipinas Hindi sa ito. at member ako ng Blue Ribbon Committee. Ang sabi niya sa sulat niya, I furnish a copy to the Blue Ribbon Committee. Kaya yan, pakinggan nyo ito matindi ito. Sabi nung abogado, nag-furnish na ako ng copy doon sa Blue Ribbon Committee. At sinabihan niya si Marcoleta na hindi ka part ng respondent or doon sa parbagang party involved. Nakalimutan ata nung judge na si Marcoleta ay part ng committee na yon, yung Blue Ribbon. So dapat doon pa lang binigyan na siya. Pero ang nasagot ng judge, kesyo binigay daw niya sa Blue Ribbon.
So, tiningnan ngayon ni Marcoleta. So inutusan ko yung staff ko. Pakitingnan mo ka kung nandun na at kumuha ka naman ng kopya. Alam mo, sabi sa Blue Ribbon Committee, wala kaming kopya rito. Yo! O, tang-inan yan. Yari. Sino ngayon ang nagsusungaling? Yun ang tanong dyan. Di ba? Sino ngayon ang nagsusungaling? Ha? Sino? Si Marcoleta ba? Blue Ribbon Committee ba? O ang judge? Hindi ko po alam. Ayoko kong humusga. Kasi hindi naman ako judge. So sino ba nagsasabi ng totoo dito? Bakit parang inililigaw na naman yung mga tao? Mukhang nabigyan lang yung chairman, Sen. O di ba? O ang ginawa ko ganito. Sumulat ako sa Korte Suprema. Ayan na. Bigyan ninyo ako ng humingi po ako ng kopya, kahit na sample po, kahit na tigtatatlong samples lang sa loob ng isang buwan, magmula nung Enero, Pebrero, Marso, Abril, Aha. Mayo, Hunyo, Hulyo, hanggang Agosto. Aha. 3 copies each. Sample. Ng notaryo ni... Naninotaryo nitong, ginrant ng ano? Ganun. Ginrant ng Supreme Court. Sabi, Ayan, tumakbo sa Supreme Court, which is that's the right thing to do. Yeah, tumakbo siya sa Supreme Court. Para ano, sabi ng Supreme Court, go, i-grant yan. Sabihin, pumayag daw ang Supreme Court according to Marcoleta. notwithstanding that this case has already been resolved by the blah, 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 that considering that the request is legitimate, your request is granted. O di ngayon, pinapunta ko ngayon ang aking abogado. Tatlo sila dahil marami yun eh. Voluminous. Para makatulong na kayo kung ganyan, na kayo na yung humanap. Tumingin, no? Tulungan nyo na yung clerk of court. At punta naman nung Lunes, pumunta yung mga... Alam mo, sagot. Sabi ng clerk of court, ma'am, hindi po kayo pwedeng kumuha ng sample. Ha? Ito yung gano'n sobrang... Bakit? Bakit? Sabi na ng Supreme Court, okay bakit ayaw niyang pumayag? Abay, mas mataas pa pala. May mas mataas pa pala sa Supreme Court? Yan yung the Supreme Court? Bakit gayon? Di ba? Supreme Court. Opo, pero kasi po sabi ni Executive Judge. Na naman. Sabi ni Executive Judge, siya ang magdidesisyon kung anong kopya ang ibibigay sa amin. Ha? So pipiliin niya yung Yung may pirma na. yung pirma talaga. Paano ka ako itong ikukumpara? Sabi ko lang, humingi kayo ang kumuha. Siyempre ang instruction ko, kumuha kayo yung malapit-lapit doon sa mga ganito. Baka nahihirapan kumuha. Maghanap. Hindi, bakit sasabihin ng executive judge na siya ang siya ang pipili? Naku po. Baka hindi lamang yung abogadang may problema rito. Ay, maaari nga. Ako hindi ako nananakot, Nelson. Ako, magmula sa umpisa hanggang ngayon, kung ano yung tuntunin, kung ano yung tama, kung ano yung legal, ilalaban natin yan kahit saan tayo makarating. Bakit ganun ang kanyang actuation? Hanggang ngayon, ayaw akong bigyan ng kopya. Hanggang ngayon? Dapat hindi ako partido sa kaso. Nako. Sino ang partido sa kaso? Yung Blue Ribbon Committee? Hindi siya partido eh. Dito, sa sinasabi nyo. Doon sa Petition nyo yan eh. yung tungkol sa pirmahan. Ayun nga, Nagpunta daw yung abogada para i-report, merong incident report, sabi niya, na merong pong gumamit ng aking pirma. Hindi ko po pirma yun. So, kinasangkapan ng NBI para lang, pinahirapan pa yung sarili. Sabi ko, hindi po yung pirma ang issue dyan. Gusto ko lang makakuha ng mga kopya ng notaryo sa opisina na yan para ikumpara ko lang. So, Meron na po kasi akong isang kopya eh. So, pati sa notaryo, linilihis pa rin yung ano. No, yan ang sinasabi ko kung gaano kalawak ang kanilang pamamaraan, kinasangkapan ng lahat. Hindi ako, wala akong tina-charge dito, Nelson. Pero sa nakikita ko, yung aking request na mismong Korte Suprema na grant, humihingi lang ako ng sample. Bakit sasabihin ng executive judge, siya ang merong karapatang magdesisyon kung anong sample ang ibibigyan niya sa akin? Anong klaseng katuwiran niya? So, yan isang example. Meron ka pa yata. Sige. Hindi po pala yan, ano. Ngayon lang namin nalaman yan, Kaya pinapaalam ko ngayon sa buong Pilipinas. Gusto niyong palakihin natin. Yan ang gusto ko sa'yo. Ito ang senador na may bayag. Marami dyan. Baluktot. Hindi ko yung bayag, yung prinsipyo. Hindi kasi marami mo sa ating mga senador, takot. Yung feeling matapang lang, yung tapang-tapangan lang sa media. Pero alam mo naman pinoproteksyonan.
yung ibang senador kasi mga kababayan, no, hindi na lang po nagsasalita kasi hindi masyadong alam ang pasikot-sikot sa batas. Kaya nga mas mga kababayan, no, mas maigi talaga na attorney, no, abogado po ang ating mga senador. Tulad ni Senator Rodante Marcoleta, di ba? Kasi kahit baliktarin man yan, alam niya yung proseso. Di ba? Baliktarin mo man yan, alam niya po yung proseso pagdating po sa legalidad. E ano po ba ang Senado? It is the legislative branch of the government. Mga batas po ang pinag-uusapan dyan. Di ba? Kaya palakpakan po natin si Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. Diba? Pinoproteksyonan yung kanilang amo na naglagay sa kanila sa posisyon. Eto nga ni sabi ni Marcoleta, di ba? Kung gusto ninyong palakihin na ni. Palakihin natin. Oh. Para bagang sinasabi niya dito, talagang magkakakuntsaba itong mga animal na to. Magkakakuntsaba itong mga animal na to para sa isang matinding pagtatago ng tunay na kurap. Tandaan ninyo ha, tandaan ninyo. Si Gutesa lamang ang talagang walang mawawala o walang mag-gain in testifying against Romualdez. Bakit? Pwede naman siyang tumahimik Masaya ang buhay niya Ha? Okay na ako. Masaya na ang buhay ko. Ayos lang. Pero bakit siya nag-testify at sinabi niyang dahil doon, yung credibility niya, kaliwat kanan ng pagbabatikos, kaliwat kanan. At kung maaalala ninyo mga kababayan, doon sa isang pagdinig nung doon si Gutesa, may hinirit si Erwin Tulfo. Ano sinabi niya doon? Galing sa impormasyon ko mula sa Malacanang. Ito ang nanggaying posisyon mo. Inuunti-unti niyang tinitingnan yung credibility ni Gutesa. And imagine mo to Ito lang dito pa lang, booking mo na talaga At the time, hindi pa alam ng mga senador si Gutesa. Nalaman, nagulat nga sila, dumating si Gutesa, binitbit ni Marcoleta Di ba? Pinaalam niya, pag-testify. And on that day, same day, not more than a half day, nalamang agad-agad ni Tulfo from, binanggit niya, galing sa Malacanang, etong impormasyon mo. Ibig sabihin, nakikinig ang Malacanang during doon sa presentation ni Gutesa at nilabas kagad, ito ang background niyan, double check mo, anuin mo, durugin mo yung credibility niyan. So doon pa lang may movement na from Malacanang na wasakin etong si Gutesa. Bakit kanyo? Bakit? Hindi ko ba kayo magtataka doon mga kababayan? Galing sa Malacanang yung impormasyon ni Erwin Tulfo. Hindi po ako nagsabi niyan, si Erwin Tulfo po. Nagkamali siya dyan. Ba't niya binanggit yung Malacanang? Di ba? So ibig sabihin po noon, ladies and gentlemen, the orchestration of all of this corruption issue mas malawak pa. Hindi lang sa kay Zaldico. Yun pa lang. Dito nga sa judge sinabi niya, hindi naman ikaw respondent or any part of this case na final dito or inquiry na final dito. And yet, di ba? Blue ribbon siya. He is a senator. Kaya nga ang galing, tumakbo siya sa Supreme Court and the Supreme Court granted his request. Pero ayaw pa rin ibigay ng clerk of court. Sabi, kailangan daw doon sa judge mismo magdesisyon. So yung judge, wala. Ayaw talagang ibigay. Yun ang sinabi ni Marcoleta. Senator Marcoleta, ako may tanong lang. Ito'y tanong ko lang bilang mamamayan. Papayag ba kayo dyan? Alam ko, hindi kayo papayag. Hindi kayo magpapapayag, nahahayaan lamang ninyo yung ganyan na para bagang minamata kayo nung judge na parang wala kang karapatan. Sino ka ba? Parang ganun ang dating Di ba? Kahit nakakuha ka ng permission sa Supreme Court, wala kaming pakialam. Ibig sabihin, tila yung judge ata parang merong backer na mataas. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.